Buenas tardes. Buenas tardes. Gandang araw po sa inyong lahat. Buenas tardes, Mami Juana. Buenas tardes. Buenas tardes. Comida bien? Bien. Ano kaya niluto nila? Nihingal pa ako, galing ako sa trabaho. Ang niluto nila ay charang baka. Kaldereta yata. Trabaho po ko. Trabaho ko. Konti lang ako ang trabaho. Ayan po mga amigo, nandito na po tayo, kasama po natin si Mami Juana. At yung last video po natin kasama siya. Ang decision po about po sa pag punta niya sa Pilipinas para magbakasyon. So marami nag-comment po doon mga amigo. Iba-iba yung komento. Explain ko kay Tia Mami. Ang sabi doon sa comment ay deserve ng Mami Juana na pumunta ng Pilipinas magbakasyon. Tapos may iba naman nagsabi na si Mami Juana nga yung kauna-unahang artista natin o pinapalabas sa Equatorial Guinea, so deserve ni Mami Juana. Meron naman doon na nagsasabi na bakit ba lahat gusto mong isama? Yung mga gano'n comment. Tapos meron din comment doon na kababasa ko lang, ang sabing gano'n ay matanda na si Mami Juana. Once na nagpunta si Mami Juana sa Pilipinas, paano babalik? So, yung mga simpleng mga tanong na dapat din malaman nyo. So, kapag nagpunta si Mami Juana sa Pilipinas, paano babalik? Kung hindi na ako babalik, edi mga Pilipino na pabalik dito sa Equatorial Guinea, pwede siyang sumabay. Mga Pilipino, basta Pilipino ang kasabay. Maraming, kasi marami kayong mga tanong na dapat sagutin ko rin para alam nyo. And then yung huli pag-uusap namin ni Mami Juana, ang sinabi kay Mami Juana ay pag-isipan niya ng ilang araw o isang linggo o ilang linggo kung ano ang gusto niya talaga. Kasi nasabi ko kay Mami Juana na pagka umuwi ako ng Pilipinas, hindi ko alam kung kailan pa kami magkikita. Ayun. I-explain ko lang kay Mami Juana yung sinabi ko ngayon para alam niya. Mami Juana, no? Sí. Mucho gente, mucho Pilipino decir mucha gente quiere tú ir a mi país porque nosotros cuando hacer video tú mismo sola empezar esto de video todos así. Y también hay gente ha dicho cuando tú ir a mi país cómo va a volver. Yo he dicho cuando haya Pilipina está en vacación tú puedes volver con ella así. Pero yo hablar contigo, no, pensar muchas veces cuando tú quieres ir a mi país. So, yun, naikwento ko na-explain ko na kay Mami Juana. Na-explain ko na kay Mami Juana kung lahat ng mga sinabi ko kanina. At ang sabi ko kay Mami Juana, anumang desisyon niya ay re-respeto ko. Ganun po. Buenas tardes, todo filipino, Dios te bendiga. Soy Mami Juana. Desde hace mucho tiempo yo estoy con mi hijo en Cristo Jesús. Yo quiero a mi hijo porque desde que este niño viene a mí y yo lo he visto, todo esto yo le cojo como mi hijo propio, porque lo que me hago no sé cómo puedo agradecer. Esto es mucho, me da de verdad mi corazón mal ahora, porque va para siempre. Y mi decisión de esto, lo que me molesta es que tengo mi última, Débora, está en Malabo, asiste allí en la escuela, tiene 2 hijos. Y otro niño, que es Bill, está enfermo. No tengo nadie para cuidar a Bill. Bill está enfermo desde la enfermedad de la cabeza. Hasta hoy en día no está concentrado. Yo estoy aquí casi cargada. Cuando mi hijo me dice yo entro para siempre, esto me molesta. Hasta yo paso noche para llorar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a empezar? ¿Quién va a quedar conmigo aquí? Todo eso me molesta.
en mi cabeza, de Tú verdad. tienes mucha responsabilidad. Porque esta responsabilidad yo no puedo negar esto. Si yo lo niego, aunque Dios me puede decir algo, porque Dios dice en su palabra, el que niega a su familia, que yo mismo me voy para descansar, yo dejo eso aquí. Parece como una incrédula, que yo no sabe a Dios, que yo no conozco a Dios. Por eso yo quería ir, por esa responsabilidad me dejo que yo me quedo. Pero me quedo así, yo estoy llorando todos los días. Aunque mis propios hijos no me cuidan como Ruel. Ruel me hace todo. A todo. Aunque hoy Ruel yo quiero algo, me da. Aunque yo no pido, me da todos los días. No sé, de verdad, no sé. Solo yo pido a Dios que te cuide con su familia, con toda tu familia, mamá, mi nuera, mis nietas que están allí. Dios bendiga a todos y a todos los filipinos. Así. So, ang sabi po ni Mami Kuana ay si Deborah daw po ay anak niya na kung saan ay nag-aaral ngayon at meron siyang malaking responsibilidad para sa kanyang mga anak. Si Bill po na nagkaroon ng sakit na hanggang ngayon ay hindi pa okay. Kumbaga, si Bill kasi ay nung na-hospital ay naging maayos naman siya pero nagkaroon ng problema yung kanyang pag-iisip. At ang sabi ni Mami ko na magiging okay naman. Pero ngayon kasi marami sing responsibilidad si Mami Kuana. At ang sabi ni Mami Kuana hindi naman daw niya kaya na iwanan yung mga dapat niyang gawin. Kumbaga mas priority niya yung kanyang mga anak. And then syempre sabi ni Mami Kuana ay tinuring niya akong anak na mas tumutulong pa ako sa kanya kaysa sa iba na kanyang mga anak. At ano man yung hilingin ni Mami Kuana ay binibigay ko at hindi man humiling si Mami Kuana ay binibigay ko. So marami kasi sa hindi po nakakaalam mga amigo, ang sa video nyo lang kasi nakikita kung sino yung mga binibigyan ko, pero yan, si Mami Kuana na mismo nagsabi na may video or wala man, o Mami Kuana, no? Sin video o no video, yo dar para ti, no? Sí. Cuando tú tienes pedido, yo dar. Sí, todos los tiempos, todos los días. Todos los días. Yun nga, sabi ko kay Mami Kuana, may video or wala, ay ibinibigay ko kay Mami Kuana yung galing talaga sa puso ko. So lahat ay gusto kong ibigay kay Mami Kuana kasi yun yung gusto ko talaga. Na hindi dahil sa nagbibideo kami, bibigyan ko si Mami Kuana, hindi ko siya bibigyan dahil walang video, hindi. Everyday, meron sa akin si Mami Kuana natatanggap. Everyday, kapag may kailangan si Mami Kuana sa akin, binibigay ko hanggang sa kung ano man yung problema niya sa bahay niya. Basta kailangan ako ni Mami Kuana, binibigay ko talaga sa kanya. So, hindi niyo makikita yun kasi hindi ko man siya binibidyo. Araw-araw, hanggang uuwi na lang si Mami Kuana, mas inaalala ko pa yung ano. Gusto ko kasing ma-experience si Mami Kuana yung bigay na, yung ibibigay ko sa kanya na pera, yung hindi niya pagtatrabahuhan. Ayun, yung hindi niya pagtatrabahuhan, yun talagang bibigay ko kay Mami Kuana yung galing sa puso ko na talagang deserve ni Mami Kuana.
hindi lang dahil sa nagbibideo o ganun. Lahat ng hiniling ni Mami Kuana ibinigay ko, at ano man yung hindi niya hiniling ay ibinigay ko pa rin. Sabi ko hanggang kailangan ako ni Mami Kuana ay tutulong ako sa kanya. So yun po mga amigo, ang sabi ni Mami Kuana ay hindi daw niya kayang iwanan yung kanyang anak, at si Deborah ay nag-aaral at may mga apo siya, ganun. Pero sabi ko kay Mami Kuana, hanggang kailangan niya ako, tutulong ako sa kanya. Mami Kuana, esto tu decision final. Tu decision, Mami Kuana, para... Por eso no puedo ir por esa responsabilidad. Cuando tu decisión no quiere ir, yo tengo respeto contigo. Yo aceptar, no tiene problema. Pero cuando tú cambiar tu decisión, hasta yo está mi país. Así. Ejemplo, 1 año yo estoy allí, habla, hijo, quiero ir a tu país. No tiene problema. Todo también yo pagar. Ajá, sí. Hasta, ejemplo, cuando Deborah terminar la escuela, o cuando tú puede, no hay problema. Yo también arreglar tu pasaporte. Cuando este tiempo no puede, yo aceptar. Posible Dios tiene razón, porque esto de momento así, ¿no? Así, sí. Así. So, ayun po, sabi ni Mami Kuana, sa ngayon ay hindi niya po i-accept, or hindi siya pwedeng pumunta sa Pilipinas dahil sa mga responsibilidad niya dito sa kanyang pamilya. So, sabi ko kay Mami Kuana, kapag nagbago ang kanyang isip, nagpunta siya at dumating yung pagkakataon na sa Pilipinas ako, pwede niya akong kontakin, pwedeng ayusin yung passport, basta naging ready na si Mami Kuana. Gusto ko kasi talaga ma-experience ni Mami Kuana kahit na ilang buwan lang na makapag-stay sa Pilipinas. Pero sa sitwasyon ngayon ay hindi po pwede. Sa akin, malungkot ako na hindi ko maisasama si Mami Kuana. Pero magiging masaya ako sa desisyon na gusto ni Mami Kuana. Dahil naniniwala ako na may perfect time, may God's perfect time sa bawat nangyayari sa atin. So yun po. At sabi ko Mami Kuana, kapag nasa Pilipinas ako, magkukontakin ko pa rin siya. Kung ano yung gusto niya, pagka after ilang years, 2 years, 3 years, gusto niya punta sa Pilipinas, ay papupuntahin natin siya. Pero sa ngayon po, mga amigo, ay hindi daw po muna. So malungkot ako, at nakita niyo si Mami Kuana kanina, emotional na siya. Naiiyak na siya kasi iba po yung ano namin, iba po kami ni Mami Kuana. Kumbaga para ko siya talaga tunay na nanay. So iba yung naging pagiging close namin ni Mami Kuana. Sabi ko nga sa inyo, hindi man hilingin ni Mami Kuana, pero usa kong ibibigay ko ano yung alam kong pangangailangan niya, lalo na financially. And then sa mga nagsasabi na minsan ay hindi na ibibigay si Mami Kuana, pero hindi po ako nagkulang. Mas lalo ko pa po silang mas lalo ko pa pong ibinigay yung alam ko na para kay Mami Kuana. Hindi dahil sa ulit ko, hindi dahil sa laging binibideo o kung ano man, ibinibigay ko ito dahil ito yung bagay o ito yung alam ko na makapapasaya sa kanya, especially pagdating sa usaping pera. Pero yun po, sa ngayon ay hindi natin makakasama si Mami Kuana sa Pilipinas, pero I pray na dumating yung time na maging ready na si Mami Kuana. So, Mami Kuana, que tu decisión yo aceptar como tu mi madre, como mi madre, con mi sangre, así. Yo trabajar aquí 8 años, pero yo no tengo problema contigo. No, yo no enfadar, todo que tu pedido yo dar para ti. Por eso ahora mi corazón mal, triste. Pero vamos a mirar otro año, 2 años.
Tú tienes WhatsApp, tú puede mandar mi mensaje. Cuando tú quieres irme país, no hay problema. Tú puedes arreglar tu pasaporte. Pero cuando yo salir aquí, vamos a mandar mi mensaje cada día, sí. Tú tienes número para mí. So, ayun po mga amigo, malungkot pero ano pa ang gagawin natin? Hayaan na lang natin si Mami Kuana sa kanyang desisyon at magiging maayos naman ang lahat. So, ayun po, dito po nagtatapos ang ating video at God bless po mga kababayan ko. God bless po. Ingat po ang lahat. Yes. No llorar. No llorar, De mami. verdad, yo no sé cómo lo puedo hacer. Sí. De verdad, día a día, yo paso así. No sé. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.